Isang matinding balitang yumanig sa bansa matapos mapaulat ang tangkang pag-ambush kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga ulat, isang hitman ang nahuli ng mga otoridad at isiniwalat na inutusan umano siya para isakatuparan ng pag-atake laban sa Vice Presidente. Lumabas sa imbestigasyon na ang utos ay nagmula umano mismo sa kampo ng Pangulo na si Kuting Jr. na ngayon nahaharap sa matinding kontrobersya. Dahil dito, mas lalong lumala ang tensyon sa politika, lalo na sa pagitan ng kampo ng mga Duterte at ng diktador. Dahil sa matinding pagsisiwalat nito, maraming opisyal ng gobyerno at mamamayan ang nagpahayag ng galit at pagkabahala. Mabilis namang kumilos sa mga otoridad upang bigyan ng mas mahigpit pa na seguridad si VP Sara habang patuloy ang investigasyon upang alamin ang iba pang mga sangkot sa tangkang pag-apaslang. Samantala, mariing pinabulaanan ng Malacanang ang mga paratang laban kay Kuting at sinabing isang black propaganda lamang ito upang guluhin ang kasalukuyang administrasyon. Sa gitna ng lumalalang krisis sa politika, hindi pa rin tiyak kung ano ang susunod na hakbang ng gobyerno at kung sino pa ang posibleng madamay sa ganitong isyu. Ang sambayanang Pilipino ay nag-aabang ng magiging resulta ng imbestigasyon at kung may iba pang revelasyon na maaring lumabas sa mga susunod na araw. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Na talagang dapat ay imbestigahan yan at pigilan ng Korte Suprema at panagutin lahat. Actually, inano na yan, ang tawag dito, pinipetasyon na yan o nagpa-file na ang camp, I think, ni Congressman Ungab, nila Attorney Vic Rodriguez, para hilingin sa Korte Suprema na ibasura yung ano na yan, vice camp, yung GAA na yan, yung ating budget na binudol ng mga buwakan ng GNMS. All right, siguro ang iba nagme-message sa akin. Hindi siguro nag-message sa akin, nag-aalala kayo. I'm okay, naging productive naman yung 2 days ko. Alam niyo naman ako. Teka muna, ang mga eksenang kaganapan. Bago natin ituloy-tuloy ang mga eksenang kaganapan, mga hitad, aba, talaga namang nagsalita na itong si Alice Guo kung saan, 'di ba? Kung saan ay binoljak niya actually. Nagbigay siya ng statement laban dito kay Ontiveros. Dahil sinasabi ni Ontiveros, wala daw siyang nakita na blank entries doon sa vice cam nila. So syempre kanya-kanyang depensa, kanya-kanyang palusot. Alam naman natin kung sino ang involved, Senate President, lahat halos dyan na mga tiwali sa Senado, sa Kongreso, lalo na sa Committee on Appropriations, si Bangag, si Lisa Tanas, sila yan. Alam natin, talagang ang gobyerno ni Bangag, ang tina-target ay yung gusto nilang katargetin, katulad mo, katulad ko, katulad ni Pangulong Duterte, ni Inday Sara, at magkakasabwat sila. Kasabwat ng mga kaliwang grupo, magkasabwat ng mga kawatan. Ngayon, recently, dadako na ako dito kay Jed Mabilog na kung saan ang ginawa ng bangag na gobyerno ay binigyan ng executive clemency. Okay. Tignan natin, alam nyo, ang bobo talaga ng presidential communications, even sa kanilang reporting, malakas maka-fake news. Bakit kamo? Mamaya pakita natin pala. Dahil ang kanilang mga reporters o kanilang pagsusulat, mga bangag din. Yung instead of mabilog ang isulat nila, ang sinulat nila magalong. Mamaya pakita ko sa inyo. I don't know, na-notice nyo yan. Ngayon mga kababayan, mukhang gustong sundan ni Marcos Jr. ang yapak ni Biden na nagbigay ng pardon sa mga kamag-anak niya, sa anak niya, sa kanyang kapatid, sa kanyang mga in-laws ng preemptive pardon. Alam niyo yun, di ba? So nung pag-alis bago umalis pala, ni President Biden, ni Lolo Biden yun, hindi na pala sa President, di ba? Ni Lolo Giuliani,
Ay, nako. In America, my God. Pinardon niya ang kanyang mga, ito ha, pinardon ni Lolo Biden, yung mga hindi masyado active sa US politics. So pinardon ni Lolo Biden yung kanyang mga kamag-anak. Ang tawag niya, ang tinatawag na preemptive pardon. Meaning to say, hindi pa nako-convict, hindi pa na-charge yung kanyang mga kamag-anak, wala pang malinaw na kaso, ay pinardon niya na. Mukhang gustong sundan ng nayapak yan ni Bangag. Pero actually, binasa-basa ko, ay legal pala yan sa Amerika, yung preemptive pardon. Kumbaga, hindi pa man nakakagawa ng kasalanan, only in America, no? Kasi I think sa Pilipinas, hindi pwede palang mag-pardon o magbigay ng clemency, lalo na kung ikaw ay hindi ka pa na-charge o hindi ka pa nako-convict. Pero ngayon, mga kababayan, yan ang gusto yatang sundan na yapak ni Bangag, ang magpardon ng mga sangkot sa graft and corruption, na charge yung graft and corruption and plunder o kung ano pa. Mukhang nagsisimula na si Bangag. Ayan. Pagkapwa-addict talaga, absuelto agad, sabi ni Rico John Arnoff. Okay? Tapos tatakas si Bangag sa Pinas, sabi ni preemptive pardon, tapos tatakas si Bangag sa Pinas, sabi ni June Climaco. So anyway, yun na nga, yun dito sa US, talagang sabi ko nga, nakakaloka, di ba? Wala pang ginagawang kasalanan or ang mga kamag-anak ni Biden, pinardon niya na. Kasi, siguro, naiisip niya, pero ang dahilan nila dyan, kasi daw baka habulin nitong Trump administration for the reason that political retribution. Yun ang dahilan niya. Pero sa akin na naman, kung wala ka namang kasalanan, 'di ba? Wala kang ginawa, wala namang makikita sa iyo eh. 'Di ba? Kung wala kang ginawang kabulastugan o pati ng anak niya, 'di ba? Yung mga anak niya talagang kitang-kita mo sa pictures na talagang napapaligiran ng mga babaeng sandamakmak at with the pulboronic and everything. Actually, mukhang may connect pa nga ito sa kay diyan kay who's that? Yung may property dito sa Malibu. I don't know, nasunog na ba yung property niya ni Chandiraman? Was it Chandiraman? No, yung may pampajarbog, si Amit. Yeah. Yung, 'di ba, remember that article na nirentahan ni Amit ni Hunter Biden yung property ni Amit Chandiramani dito sa Malibu. Di ba si Amit Chandiramani, yung nahulihang pampasarbog dyan, na inabswelto ni Lisa Tanas. You know what I mean? You know that story? Then parang may connect. But anyway, hindi na ako masyado dadako doon. Pero I'm just trying to connect the dots. Ngayon, yun nga, dito sa Amerika, nakakaloka. Wala pang kasalanan, pardo na. Ngayon, si Jed Mabilog ay pinardo ni Bangag. Tignan natin ang article nila. Ang article ng mga Bangag. Mga kababayan, tignan nyo yung article na yan, kung gaano katanga, gaano ka shonga bells. Okay? Tignan natin. Nakikita nyo, di ba? Ang sabi dyan ng Presidential Communications, President Bangag Marcos grants ex-Iloilo City Mayor Mabilog Executive Clemency. Ang sabi dito, President Marcos Jr. has granted executive clemency to former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog, citing his long-standing commitment to good governance and the numerous awards and recognitions Iloilo City received under his leadership. O, diba? Talagang sinasalpak sa taong bayan na, kaya pinardon kasi may mga award, O, sabi dito, given former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog's long-standing commitment to good governance, coupled with awards and recognition received by Iloilo under his leadership, President Bangag granted Mabilog's petition for executive clemency in connection with his administrative case, thereby removing the penalties or disabilities resulting from such
case, sabi ni Bersamin. Basahin nyo to kung gaano katanga to. Nakita nyo ba ito mga to? Lalakayan ko lang ha. The Office of the Ombudsman dismissed Magalong on October 23, 2017 for violating section Nakita nyo yan? Nakita nyo kung gaano ka-vovo? Itong mga writer dyan sa Presidential Communications, mga buwaka ng ina nyo, hindi nyo matama yung inyong balita. Fake news kayo, mga yawa kayo. O, paano naging mabilog ang Magalong? O siguro yung writer habang nagsusulat nito, o baka si Cesar Chavez ang nagsusulat nito, ang iniisip mo si Mayor Magalong na nagbibigay ng mga expose o matapang na pananalita na ang gobyerno ni Bangag, ang Congress, lahat mga kawatan kayo. Kaya tingnan nyo nasulat nyo. Imbis na si mabilog, si Magalong. O sabi dyan, pakalat nyo nga palangga, gawin yung katawa-tawa tong mga hudas na ito. The Office of the Ombudsman dismissed Magalong on December 23, 2017 for violating Section 3H of Republic Act 3019 as implemented by the Department of Interior and Local Government. So, chinek natin yan to make sure na baka si it's about mabilog. Paano napunta dyan si Magalong? So, tinignan natin, there was a report on October of 2017, October 2017, sa Philippine Star, October 26, Iloilo Narco Mayor sacked. Okay, hindi naman si Mayor Magalong ang isinako, di ba? Oh, di ba? So ngayon, mga kababayan, dahil ang reason niyan, unang-una, pinangalanan niya ni Pangulong Duterte na kasama sa narco list. Then, yung report ay yung kaso niya sa ombudsman na sinasabi diyan ay hindi niya maipaliwanag yung kanyang income na biglang lumobo ng 9 million pesos sa kanyang salary. Hindi natin babasahin yung buong balita, yung pinaka-importante lang. So ngayon, mga kababayan, ang question ko sa inyo, balikan natin to. The Office of the Ombudsman dismissed Magalong on October 23, 2017 for violating Alright. Okay, Section 3H of RA 3019 prohibits public officers from having financial interest in business, contract transaction which they participate in their official capacity. These imposed included dismissal from service with accessory penalties and bar reemployment. The others stem from a complaint filed in 2013 by Manuel Mejorada. Ito, nakakulong ito si Manuel Boy Mejorada. 'Di ba? Kawawa ditong taong to. The former provincial administrator of Iloilo, alleging dishonesty, grave misconduct related to awarding of a government contract to a towing service firm in which the former mayor and former Iloilo City Council had a vested interest. With the executive clemency granted, Magalong is now allowed to run for public office or according to Executive Secretary Bersamin. Nakita niyo yan, mga palangga? So dapat, binasa-basa natin, may mga abogado sigurong magagaling dito, mga hitad. Yung executive clemency or yung pardon, hindi yan dapat pinapataw sa mga taong nagnakaw sa kaban ng bayan. Pero only sa bangag, di ba? Only sa bangag administration ay pinapalabas ang mga kawatan. At iniisip natin at ang tinatansya-tansya natin dyan, mga kababayan, posibleng marami pang patatakasin si bangag o palalayain o ipapardon kasi nga idol niya si Lolo Biden na yung mga kamag-anak ni Biden hindi pa nakagawa ng kasalanan o wala pa, hindi pa na-charge or hindi pa convicted, ay pinardon na. Diba? At although sa atin, hindi applicable yan sa batas ng Pilipinas, according sa ating Constitution na binasa natin kanina, sa Pilipinas, talaga namang kahit nasangkot sa pagnanakaw, mga kababayan, right? Kahit sa sangkot sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, ayon, pinatawan ni bangag o pinatawan o binigyan ng executive clemency. Alright? Kasi ang sinasabi dito, mga kababayan,
hindi dapat pinapardon yung mga nagkasala o nagnakaw, hindi nagkasala, nagnakaw sa pera ng Pilipinas. Like kung graft and corruption or plunder ang kaso mo o you are a plunderer, kawatan ng kaban ng bayan ay hindi ka dapat mabigyan ng executive clemency kasi considered as talagang serious crime yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. So kung ganyan ang presidenteng bangag na ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan ay bibigyan niya ng executive clemency, ay maglalakas loob itong mga hinayupak na to na mga magnakaw ng pera ng bayan kasi kung sino ang susunod na presidente ay pupusta sila doon or tataya sila or sisip-sip sila mga kababayan para what? Para mapalaya sila in the future. So magnanakaw muna sila ngayon kasi ang gagawin nila sa susunod, tataya sila sa mga kakandidato ng presidente tapos mapapalaya lang sila sa kanilang mga kasalanan. Kasi ayon sa batas, ang mga serious crime katulad ng bribery, treason, espionage, at plunder, mga kababayan, kung tama itong binabasa natin, ay excluded and graft and corruption sa pagbibigay ng executive clemency. Pero si Bangag ay pinatawad, pinardon niya etong taong sangkot sa pagnakaw, hindi sangkot, charge, di ba? Sa pagnakaw sa kaban ng bayan. Hindi rin kasama dito sa batas ang pagbibigay ng executive clemency ang sangkot sa drug trafficking, manufacturing, or anything na, anyone na involved sa pagpupulburon. Di ba? Kapag sangkot ka sa pulburon manufacturing, trafficking, distribution, hindi ka dapat kabilang o mabigyan o hindi ka dapat mag-grant ng executive clemency. Malinaw yan. Basahin nyo lang ang batas ng Pilipinas at mag-a-agree ang mga palangga o mga abogado dito. Pero, sabi ni pardon only if the plunderers return first the money with interest, which is impossible. Sabi ni, your game is a scam and shame. Yes, that's true. Wala pong pinagkaiba dito kay Erich Sylvester. Okay? Convicted yan sa criminal, criminal yan si Erwin Tulfo. Diba? O si Erich Sylvester Gonzales, convicted yung hayop na yan pero nakatakbo. At diba, idadagdag ko lang, balikan natin. Okay. Diba? Yung sinabi ko sa inyo na si Erwin Tulfo na ngayon naglalaki yan ng kanyang billboard, multi-million, hindi ko alam kung saan na naman galing ang mga nilang billboard, punuin nila halos ang Pilipinas. Diyan pa lang kay Erich Sylvester na yan, dapat nga yan ma-disqualified yan dahil mismo ang Kongreso ay may hawak na papeles. Tignan natin kung masishare natin to. Okay? May hawak na dokumento na nagpapatunay na itong yan sa email natin. Alright? Nakita nyo ba yan? Okay. Hindi, okay lang. Okay, here we go. Ayan yung in-email sa atin. Okay, income and net worth findings ni Erich Sylvester. Okay? Ngayon, mga kababayan, kaya ko pinapakita yan sa inyo, wala yung pinagkaiba kay Mabilog. Nung siya ay na-charge dun sa binanggit ng bugok na presidential communications kanina, wala yung pinagkaiba sa income and net worth findings ni Erich Sylvester. Nakita ninyo? Subject officials, ang ibig sabihin ng subject official, si Erich Sylvester yan. Net worth rose from 160,423,685 pesos in December 2018 to 224,591,642 in December 2021, or a net increase of 64 million per his submitted affidavit on assets, liabilities for the year 2018 to 2021.
However, his cumulative professional income or after income tax per his submitted BIR annual tax return for fiscal years 2018 to 2021 amounted only to 4,149,288,000.85, resulting in an unaccounted increase of 60 million. Yan, yung figure na yan. It is noted that his annual tax return for the year 2018 was filed on May 2019 or a month beyond 2019 deadline. Ayan o. Ayan o. Appointments review, nakita nyo ba yan? Republic of the Philippines. Ayan, kay ano yan? Kay hanggang dyan na lang muna tayo. So anyway, pinapakita ko lang sa inyo in comparison, okay? Comparison dito kay Mabilog na na-charge siya sa 9 million lang ngayon sa kanya maliit lang, 9 million, kumpara dito na hindi maipaliwanag ni Erich Sylvester, okay? Yung kanyang yaman, yung kanyang pera, na saan nanggaling, saan ka nakakakita, may 200 million kang asset, ang i-declare mo lang sa BIR is 4 million. Paulit-ulit kung sinasabi ko sa inyo para hindi kayo magiging syunga. Yung mga nagpapaniwala sa mga tulfo, tangina, maawa kayo sa inyong mga sarili. Ano mga kababayan, nakita ninyo? Ang gaano ka bugo ang gobyernong ito? Yan, marami pa siyang mga ipapardon dyan. Okay? Marami pa siyang ipapardon, mga kababayan, dahil gusto niya ngang sundan ang kabulukan, okay, nang ginawa ng mga mga ano dito, katulad ni Lolo Biden ninyo. But anyway, mga kababayan, patindi ng patindi ang pangyayari dito sa Amerika. Patindi ng patindi at pag-rate ng pag-rate dahil share ko lang sa inyo. Maliban sa declaration, not declaration, executive order ni President Trump na kung saan, 'di ba, sinuspend niya yung pagpasok ng mga not only Afghans, sa mga refugees. Okay? Ng mga refugees, like around 40,000 people, 'di ba? For 90 days sinuspend niya 'yan. Titignan muna, pag-aralan, and also sinuspend niya rin ang US aid. Not only sa Ukraine, but apektado ang Pilipinas. Alam mo, tama lang. Dahil yung US aid naman namin, hindi nakakapunta sa inyo. Nanakawin lang ng gobyerno di Bangag. And now, yung mga Afghans dyan na mga natira, I believe, may binalita na nakaalis na raw yung mga ibang refugees sa Pilipinas. So, asa na ngayon? Ano na ngayon ang gagawin ni Bangag na pagpasok ni President Trump ay hinold niya yung mga visa o yung pagpasok ng mga refugees sa Amerika. 90 days. Okay? Kung 90 days yan, mga kababayan, ang sabi ng bangag ninyo na presidente, 59 days lang daw itong mga itong mga refugees sa Pilipinas. Wala namang problema. Kung ang Pilipinas, kung ang bansa natin ay mayaman at nakakakain kayong lahat. The problem right now, hinold ang US aid. And now, matitenga ang mga Afghans dyan. Hindi natin alam kung sila ba ay karapat-dapat makapasok dito sa Amerika kasi hinold na nga through executive order. So ano ngayon ang palusot na naman ng bangag na administrasyon? Mananatili ba ang mga Afghans dyan? Dahil during Biden administration, ang sabi diyan ay ang magpapakain lahat sa mga Afghans na yan ay ang Amerika. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!